Alright, so ngayon naglabas na ng news na Final 12. Ang sabi dito sa ESPN, Gilas Pilipinas confirm Final 12 for FIBA World Cup. Okay, so ngayon, paumanin ninyo dahil ang suot ko ay USA. Ito yung nakita kong sombrero. Pero Gilas Pilipinas pa rin tayo, mga kaibigan, mga kapatid. So naglabas na po ng 12 final players ang ating Gilas Pilipinas, at sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking tingin sa mga ito at bakit sila napili. Okay? Sa totoo lang, maraming mga nagtataka, pero yung mga iniisip kong dapat mawala ay talagang natanggal, at masaya ako sa lineup na ito. Wala akong ibang gustong makasama dito na wala, si ayan, except sa isa, ayan si Heading. So pure shooter. Okay, so masaya ako sa lineup na ito. Pero ngayon ay again, hindi tayo expert basketball, pero ito yung nakikita ko as sa aking isip, psychology, sa lahat ng bagay. Dahil ang sabi nga nila sa poker play, kapag ikaw ay nagbabaraha, it's all about, it depends on your psychology. Sa isip yan, hindi yan sa baraha nakukuha, kundi sa psychology. Ngayon, ito yung isip ko, bakit ito yung napili ng ating coaching staff na lalaban ngayon sa World Cup na dito sa Philippines. First of all, tingnan natin kung sino. Sabi dito, Gilas Pilipinas confirm that yun. Samahang Basketball ng Pilipinas announced on Wednesday afternoon the 12 players who will represent Philippines in the FIBA Basketball World Cup 2023 that kicks off on Friday. Bukas to. There were no surprises in the Gilas Pilipinas roster, which is composed of the following. So ngayon pag-uusapan na natin kung ano ang tingin ko, bakit sila yung mga napili, at nagustuhan ko naman ito. Ang sabi ko nga sa sarili ko, this must be the strongest. They may not be the best in our history, pero sa tingin ko ay dahil nga pag sinabi kong the best, talaga may pusong Pilipino at talagang pure Filipinos. So mga unang panahon, sabagay sila Jaworski, hindi naman pure Filipino yan pero talaga nagsasalita sila ng Tagalog o Bisaya, ating mga lingwahe, kaya tinaguri at talagang masasabi natin Pilipino sila. But anyway, hindi ito talaga mga Filipino, puro karamihan dito ay maraming half, pero mas marami ngayon ang hindi, ang pure sa tingin ko. Okay, pag-usapan natin si Renz Abando. Bakit si Renz Abando ang napili? Si Renz Abando ay hindi ko masyadong kilala, pero being an MVP ng liga at champion din sa Korea, masasabi natin may puso talaga ito, at talaga siya ay full-blooded Filipino. Masipag at may height at athletic. So mapapansin nyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang napili siguro dahil sa kanyang athleticism, sa kanyang focus sa basketball, at ang kanyang competitiveness. Yan ang napili siguro kay Abando. So may nakita naman akong interview na sinasabi parang hindi siya cerebral at hindi siya mautak sa pero inaayos naman daw nila. Pero tingnan natin, nakikita ko sa kanya, pag ikaw ay naging MVP sa anumang liga, ibig sabihin you are on the top. Hindi ka basta-basta. So maganda yung kanyang height, mabilis siya, at talagang bumablangka. Talaga makikita mo yung excitement niya sa basketball court. Kaya siya ay isa sa mga napili. At masaya ako dahil nabigyan siya ng pagkakataon. Okay? Next is Japeth Aguilar. Bakit si Japeth Aguilar?
Si Japet Aguilar ay this is his third time I believe sa World Cup at sabi nga doon yung experience niya kaya siya kinuha. Ang hindi ko lang gusto kay Japet Aguilar ay butterfingers. Ewan ko kung anong dapat gawin sa exercise, finger exercise na pag nahawakan mo yung bola talagang kumakapit. Gusto ko siya kasi athletic siya at crowd pleaser, pero may hindi ako gusto sa kanya na gusto ko sa lahat except sa kanya. At ito yung conscious siya sa kanyang mga ginagalaw. Mapapansin yun, makikita mo sa mata. Makikita mo sa mata pag tinignan mo yung isang tao na conscious siya sa mga sasabihin ng tao, conscious siya sa kanyang mga galawan, kung anong i-criticize sa kanya. Yan ang napansin ko sa kanyang mga mata pag naglalaro siya. Pag nagkamali siya, gumaganon siya. Ibig sabihin, parang pinapakita niya sa coach na pasensya na kayo kasi ganito lang nangyari. Alam mo yun sa psychology, mapapansin mo yung isang bata kung ito ay confident sa kanyang sarili or focus, tanggap niya na nagkamali siya at ito ay hindi niya sinasadya. Ayan, kaya ako ay hindi malungkot sa pagkawala sa team, sa pagkawala ni Bobby Parks, kasi si Bobby Parks, nakita ko sa kanyang mga mata, pag nagkakamali siya o sumablay siya, gumaganon-ganon siya na para bagang gusto niyang i-please yung mga tao, gusto niyang i-please yung management ng team niya, yung coach. Ganon, hindi siya nakafocus sa laro mismo. Talagang hindi competitive yung kanyang spirit, hindi siya aggressive kagaya ng iba. Yan si Japet at si Bobby Parks. So dapat focus ka, dapat aggressive ka if you believe that you are part of the team at lahat kayo diyan ay alpha male. Talagang pag alpha male ka, nakafocus ka lang sa leadership, nakafocus ka na manalo, hindi ka nakafocus kung ano sasabihin ng mga tao, kung pagtatawanan ka ng mga tao, kung i-criticize ka ng mga tao. Yan si Japet. Kaya sa tingin ko, kaya ginawa siya, narinig ko kasi sa news, ginawa siyang captain ball captain ng team. Siguro dahil senior na siya dyan, tapos kailangan kasi niya ng confidence. Ang confidence kasi nakuha yan sa pagpapalaki sa iyo at sa environment mo. Makukuha yan sa pagpapalaki sa iyo ng magulang. Kung puro negative ang sinasabi, gusto mong i-please sila, na hindi ka na makafocus sa gusto mong mangyari. Gusto mo na lang ma-please yung lagi nagki-criticize sa iyo, puro negative ang sinasabi. Kaya hopefully si Japet ay gusto ko, aside from kanyang mga kamay na hindi ko alam kung bakit hindi dumidikit yung bola sa laki niyang yan, pero okay naman siya para sa akin. Ang hindi ko lang sa kanya rin, isa sa mga hindi ko gusto sa kanya ay pag umatake siya at may humarang na sa harapan, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Wala siyang mga ganong crossover, wala siyang mga ganon kagaya nila Giannis, yung Greek freak na magaling, mga ganon dapat so sana ma-develop, pero siguro may edad na siya para mabago. So it boils all down sa confidence sa sarili, self-confidence. So kudos. So thank you so much si Japet, matangkad, blocker, hinahabol niya yung bola talaga. Pero sana Japet ay hindi ka mahiya sa mga tao, sa mga gagawin mo kahit magkamali ka, as long na focus ka, yung confidence mo sa sarili i-build up mo. So yan ang aking tingin sa kay Japet Aguilar. So next is Jordan Clarkson. So si Jordan Clarkson ay ito. Jordan Clarkson naman ay meron ba tayong picture dito? Wala na kasi shoe-in naman talaga ito, ito na legit talaga itong NBA player at naka 6-man of the year siya sa Utah Jazz. So wala na tayong masasabi sa kanya. Meron pala akong masasabi sa kanya, focus din siya, matapang, pero napansin ko kapag hindi na siya nakaka-score ay binibigyan niya ng chance yung iba.
Ibig sabihin pinapasa na niya, hindi talaga siya aggressive. Siguro kasama rin yun sa psychology ng team kasi ang sabi nila pag umiscore siya ng mga 30 plus or 20 plus natatalo yung team nila dahil nasa kanya lang yung focus ng offense. Kaya pinapasa niya na lang siguro. Pero as an NBA player, pag ikaw ay import, ikaw yung pinakamalaking sweldo, binayaran ka ng malaki, talaga magtrabaho ka. So anyway, at least dahil siya yung pinili ng ating coaching staff, ibig sabihin ay malupit itong taong ito. Talaga ito magdadala sa atin. So masaya tayo na siya dahil hindi na natin kailangan si Andre Blas na matangkad dahil ang dami na nating matangkad, ano? So masaya tayo dyan. Next is Junmar Fajardo. Ano naman ang masasabi ko kay Junmar Fajardo? Kasi Junmar Fajardo ay napakalaki, stable yung kanyang mga galawan, natuto na siya talagang mag-post up as center, playing center. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, hindi talaga siya nakikipag-banging bodies, ano? Hindi siya nakikipagsabayan. Parang madali siyang out of balance kapag binangganan ng malalaki, ano? So well, talagang pinanganak ang tao na kung ano yung galaw niya, yun na talaga yung galaw niya, kahit ano pang ituro mo. Pero anyway, wide-bodied siya. Tapos talagang shoot siya, marunong talaga din siya. Yung mga rebound lang niya ang hindi siya nakikipagsabayan talaga eh. Pero anyway, MVP nga. So wala na tayong masasabi diyan. Yung focus niya sa laro ay hindi siya conscious sa mga tao. Pero hindi rin siya ganun ka-aggressive kagaya nung iba. Hindi siya talagang alpha male ang datingan. Next is sino ba to? Si Jamie Malonzo. Hindi ko masyadong kilala ito si Jamie Malonzo except sa pagpapanood ko lang ng FIBA. Doon ko lang siya narinig. So kinuha ito sa kanyang athleticism, sa kanyang defense. Siguro ito ang didepensa doon mga sa scorer na malalaki ng kalaban, ano? Siya yung panapat nila doon. Hindi ito sa offensive purposes pero meron siyang offensive prowess din, ano? Kaya alam ko kinuha ito dahil sa kanyang athleticism, sa kanyang height, and most importantly sa kanyang defense. Kaya ito ay kinuha. Next is si ZJ Perez. Ito talaga ang gusto ko. Parang ito yung talagang parang pinag-combine na Jason Castro at saka sino nga yung itim na matapang din, itim na taga Olongapo na laging comment nyo nga kung sino yon, laging sa gulo, na gusto ko rin to, matapang eh. So kinuha ito si CJ Perez dahil talagang matapang pumasok at talagang focus, talagang aggressive. So aggressive siya, scorer siya, hindi nga siya consistent sa scoring pero talagang pumapasok, matapang at hindi napapagod. Kapag ito ay ang player mo ay ganito, talagang hindi mo siya pwedeng bitawan kasi talagang matutuwa ka sa mga hindi sa laro niya, yung sa kanyang psychology mo, sa mata pa lang niya alam mo na talagang hindi natatakot. Si Abueva yung sinasabi ko, parang siyang combination ni Abueva at saka ni Jason Castro na pumapasok, hindi natatakot, nakikipagbanggaan, at pag i-score, maghahanap talaga ng butas para makascore. Yan ang mga gusto nating makita, no, para mga NBA players. So masaya ako sa pagpili sa kanya. Next is RR Pugoy. Ito si RR Pugoy, kinuha ito para sa tingin ko dahil ito ay scorer, veteran rin, ano, second time na niya sa FIBA. At saka talagang ito, noon pa talaga nakita ko ito na matapang talaga ito tumira. Tumira, tapos consistent siya sa scoring. At masaya ako sa kanya dahil andito pa rin siya, talagang inaasahan siya. If you want a scorer, andyan lang si RR Pugoy at matapang din at focus din, no? Focus din siya. Okay, next is Dwight Ramos. To si Dwight Ramos, talagang kahit sa ibang bansa nakikita talaga ito na talagang scorer. Maganda siya kasi matangkad, 6'5 daw.
So, scorer, tapos sabi ko nga, ang gwapo naman ito, tapos ang tapang, wala siyang emotions. Parang hindi siya napapagod, parang hindi siya nakikipag-usap. Talaga sa kanya, pag humawak ng bola, hindi nawawala yung bola sa kamay niya. Hindi tumatalsik, talagang consistent. Kung gusto mong maalagaan yung bola sa possession ng team nyo, ibigay nyo sa kanya at siguradong didiretso ito para umiscore. So magandang bata ito at matapang. Makikita mo sa kanyang mata, hindi ganun katapang, pero yung focus niya na talagang umiscore andyan. At saka consistent din itong batang ito. Next is, kaya masaya ako sa kanya dahil yung height niya at yung kanyang yung defense niya hindi naman ganun, pero talagang average yung kanyang defense So okay na okay siya all around. Yan talaga ay ang sabi nila, tsaka si Jordan Clarkson ang talagang kanilang inaasahan. Next ay ito si Kiefer Ravena. Ito si Kiefer Ravena ay sa nakita nating news, parang hindi naman maraming, may naririnig na ako na ayaw sa kanya dahil ball hog daw siya, matagal yung bola sa kanya. Pero honestly, mga kaibigan at mga kababayan, gusto ko ito si Kiefer Ravena dahil sabi ko nga, nung mga times na nanonood ako ng Gilas, ng mga laro nila, may times na hindi na nila alam kung anong gagawin, kung sino titira. Pero pag pinasok na sila ni Kiefer, iniisip ko na sana ipasok si Kiefer, kasi si Kiefer, kapag humawak na ito ng bola, talagang parang hindi na mawawala yung bola sa kanya. Ang ibig sabihin ko, hindi tumatalsik yung bola sa hawak sa kamay niya. Hindi kagaya nila Japet Aguilar at nila Junmar Fajardo. Pag humawak ng bola, alam mo baka matapik, alam mo baka maagawan, matapikan. Pero ito si Kiefer ay talagang stable yung kanyang mga paa, yung kanyang kamay, at talagang leader talaga ito. Kahit ayaw sa kanya nung iba dahil, di ba, sabi nga nung isang napanood nating vlog or whatever, nagalit sa kanya si Blatch one time dahil hindi binigay yung bola. Pero nakikita ko talaga, ibig sabihin nun, may sariling decision ito si Kiefer at may sarili siyang pag-iisip, nakafocus siya sa game niya, alam niya yung kanyang trabaho at alam niya yung kanyang kakayahan. Naniniwala siya sa kanyang sarili. Tawag dyan self-confidence. Hindi umaasa sa mga import. At nakita ko sa kanya, pag tumira ito, sure ball din ito at matapang. Yun ang gusto ko sa kanya. Kaya nga tawag sa kanya Phenom, di ba? Hindi ako believe sa kanya noon yung sinabing Phenom. Bakit? Kasi hindi siya flashy. Pero nakita ko talagang intelligent player itong taong ito. Intelligent siya. Kaya sabi ng tatay niya, may isip. Sabi ng tatay niya, si 3D Ravena daw ay puro strength. Ito naman si Kiefer Ravena ay talagang intelligent player. At ako naniniwala, he will be a key sa mga plays natin sa FIBA ngayong mga panahon na ito. So gusto ko si Kiefer, siya ang pinakamaliit, pero maaasahan mo siya pag when the going gets rough, ibigay mo sa kanya yung bola, he will create. So gusto ko siya. Next is, second to the last is, dito muna tayo kay Scotty Thompson. Scotty Thompson, anong masasabi ko sa kanya? Si Scotty Thompson, bilib ako dito dahil masipag, MVP din. Kaya may mga napatunayan na sabi ko nga, bakit ito si Scottie Pippen? Si Scotty Thompson ang nakuha lately. Ngayong mga Gilas Pilipinas, yung pala masipag pala talaga ito. Nakakatakot lang siya kasi tumatalon siya doon sa gitna, nakikipagsabayan sa rebound. So nakakatakot, baka bagsakan ito ng siko, matapilok ito sa kanyang pagbagsak. So very dangerous yung ginagawa niya. Pero yung sipag niya, yung hustle niya at yung tapang niya pumasok, gustong-gusto ko yun. So since naging MVP siya sa NCAA at sa mga ibang liga, sa PBA, sa PBA ba naging MVP siya? So makikita nyo talagang alpha male itong taong ito. Talagang lalaban ito at kita mo yung mga mata niya ay focus na focus at aggressive. Talaga yan ang mga kailangan natin ngayon. Okay? And the last one is si Kai Soto. Ito si Kai Soto.
ito ang gusto kong pag-usapan natin dahil ito talaga ay bibihira tayo magkakaroon ng 7 foot 1 or 3 na sinasabi nila. Ang last natin naging 7-footer ay na lumaro ay si EJ File na talagang malambot. Kasi alam mo niyo naman, hindi naman tayo matatangkad na tao. Pag karoon tayo ng 7-footer, iba na yan. Hindi na ganun katitibay at normal sized kagaya ng mga Europeans at mga itim na 7-footer. Pero anyway, ito si Kai Sotto, marami nagsasabi malamya. Pero mga kababayan, bilib ako sa kanya. Pag humawak ng bola, talagang dumidikit. At talagang nakita ko sa kanyang mga mata ay yung tapang ng pagiging bata. Gladiator Nakita ko na kung papaano siya humawak, papaano siya, alam nyo ba yon, yung kapag binangga siya, nagagalit siya. Yan ay mga manifestation ng isang may pride na tao. So wag natin ito sabihin ng malamya. Hindi, talagang mahaba lang talaga siya at hindi pa nade-develop yung kanyang mga muscles. So natutuwa ako sa kanya dahil yung tapang niya, talagang hinahabol niya yung bola. Yun ang gusto ko kahit malamya ka, basta hinahabol mo yung bola. Hindi kagaya ng ibang 7-footer like nila EJ File, nila Marlo Aquino, nila sino nga ito? Junmar Fajardo. Hindi nila hinahabol yung bola pag nagblanka sila Talagang magtataas ng kamay. Alam mo yung hindi talaga defender. Siguro tinuturo lang din ito na itaas mong kamay. Pero ito si Kai Sotto, ang gusto ko sa kanya, talagang hinahabol niya yung bola. Talagang gusto niyang palabasin. Alam mo yung high school ka na gusto mong magpasikat sa mga tao. Kung gaano kakagaling. Yan ang nakita ko kay Kai Sotto. Kaya gusto ko itong batang ito talagang hinahabol niya. At saka kapag dumakdak ito, talagang hindi na nilalagay. Hindi kagaya nila Junmar, hindi kagaya nila EJ Fine, nila Marlo Aquino na tatamad-tamad na tinatapik na lang yung bola papasok, inililay up, ni sinusubo. Hindi, ito talaga si Kai Sotto, talagang dinadakdak niya with authority. Yan ang mga dapat na yung pinapakita mo na alpha male ka rin. Alpha male ka, ipakita mo yung confidence mo sa sarili. Talagang akin tong ring na to, bag. So tuwan-tuwa ako pag si Kai Sotto nakita ko dahil pag yung bola, talagang pag dumipensa siya, talagang depensa, hahabulin niya talaga yung bola. Tapos talagang bablangkahin kanya talaga. Tapos titignan kanyang masama. Talagang yun ang talaga, dapat flamboyant, parang dapat astig ka talaga. Basketball yan, hindi naman yan volleyball nga, nagtititigan pa kayo. Basketball yan, talagang banggaan. Yan si Kai Sotto. Talagang bilib ako sa iyo, Kai. Magpalakas ka, wag kang makikinig sa kung anong sasabihin ng mga tao dahil alam ko ang capability mo. Pag humawak ito si Kai ng bola, para nakadikit na rin sa kamay niya. Marunong siya, nag-iisip siya. Mabagal nga lang siya dahil nga yung height niya, pero it will develop. Pero tanggapin mo na ganyan ka. May mga qualities ka na kailangan. Kagaya nga sabi nila ng mga ibang commentators na mas gugustuhin pa or mas kailangan ng team si Kai Sotto kaysa sa kahit sino, dahil si Kai Sotto hindi mo matuturuan ng 7-footer. Andyan na yan. Tapos yung kanyang mentality ay talagang lalaking lalaki, aggressive, willing to defend. Ang kanyang goal, basketball goal niya, gusto niyang i-defend. Tapos matapang. So gustong gusto ko to si Kai Sotto. Pinagpala ang Pilipinas dahil meron tayong Kai Sotto na lumalaki pa. Sana siya ay lumakas pa at maging magaling na player someday. Huwag mo nang isipin muna yung NBA. Huwag mong isipin yung NBA, basta magpagaling ka ng magpagaling, develop mo yung skills mo at darating din yan. Okay? So masaya ako sa pagpili ng ating 12-man team. Lahat yan sila ay aggressive na mga tao.
Except, sinabi aggressive ay talagang gustong umiscore. Except dito sa dalawa, si Junmar. Si Junmar kasi hindi siya talagang yung talagang alpha male na lalaki. Pero talagang scorer, madikit din yung bola sa kamay at confident siya sa sarili niya. Pero ang pinaka-least dito na gusto nilang bigyan ng confidence ay si Japeth Aguilar dahil makikita natin, sinasabi ko nga sa inyo, pag tinignan nyo sila lahat, ang kanilang mga mata, makikita mo sa kanila yung lumalagablab na tapang except kay Japeth Aguilar na iniisip pa kung anong sasabihin ng mga tao. Tingnan mo yung kanilang mga mata, alam mong mararamdaman mo na hindi sila focus. Yung si Japeth hindi focus, hindi aggressive, hindi gusto magpakita, hindi flamboyant. So kaya binigyan siya ng duty na maging captain para mabigyan siya ng confidence sa kanyang sarili. Okay, so with that, comment down below kung tingin nyo ay hindi kayo agree sa aking mga sinabi at manood tayo ng laro ng ating Philippines at ng iba't iba pa. Ipakita natin sa mundo. Yung sabi nga nila wag nating napapakita ko, let us not count, wag nating asahan ng mirakulo sa ating paglalaro, talagang ipakita natin yung loob natin, at na napakalaking bagay dyan at magiging what will spell the difference is the crowd, 6 man, so dyan tayo magpapakita mga Filipino. Wag lang tayong i-please yung mga Amerikano, yung mga manunood sa atin na gaano tayo kalakas sumigaw. Hindi. Kasi naririnig ko na ay gugulatin daw ng mga fans yung buong mundo sa kanilang mga lakas ng suporta. Hindi dapat yun Dapat ipakita natin ang suporta natin, yung mga sigaw natin para sa Gilas Pilipinas. Tayo ang pag-asa nila. Hindi yung mirakulo. Hindi yung makakatsamba, hindi dapat yun ang sinasabi natin. At sa huli, wag natin laging iisipin learning experience. Hindi dapat gano'n. Dapat ibigay natin yung lahat natin. Wag tayo mag-criticize. I-support natin sila dahil this is the strongest team that we have assembled so far. This is the tallest and this is the youngest. Kaya suportahan natin at tayo ang pinakamataas sa Asia finisher. Okay? So with that, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below your comments and your suggestions to me. God bless everyone.